Hi everyone, Kian here. Nararapat lang na dapat ah, hindi pang tuwing Sunday lang si God sa buhay natin. Na dapat everyday or sa lahat ng bagay na ginagawa natin, andun si God. Kasama natin siya sa lahat ng bagay na ginagawa natin. So, paano yun? So, sabi dito sa verse na Ephesians 2 verse 8 to 10, for me are God's masterpiece. He created us new in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us ago. So sapagkat tayo ay pinakamahusay na gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inhanda ng Diyos noong unang upang siya ay lakaran. So yung katuruan po natin is we are God's masterpiece. So, ikaw, ako, tayong lahat, we are the obra maestra ng Diyos. So, ibig sabihin, masterpiece, isang nilikha na ipinagmamalaki ng Diyos. Paano natin masasabi yan? Na proud ang Diyos sa atin? Simple lang. Nung nilikha niya tayo, ang sabi niya, it was very good. Siya yung nagkomento sa sarili niyang nilikha na it was very good. Nung nilikha niya yung mga bagay, ang sabi niya lang, it was good. Second day, it was good. Third day, it was good. On the sixth day, nung nilikha niya yung tao, sabi niya, it was very good. So tayo po ay masterpiece, obra maestra ng Diyos. Proud na proud si God nang nilikha niya si Eva at Adan, yung mga ninuno natin. Why? Kasi tayo nilikha sa imahe ng Diyos. Yung image of God na nasa atin, tayo mismo yung kamukha ng Diyos. Tayong creative, tayo marunong magmahal, tayo marunong mag-isip. Yung consciousness natin, ibang level. Yung consciousness natin like the consciousness of God. Yung mga manok, yung mga baboy, conscious sila. Alam mo yun, hindi natin alam kung conscious sila sa Diyos. But yung relationship natin kay God, iba eh. God can relate to us and we can relate to God. We are the God masterpiece. So, wag po nating i-look down yung ating mga sarili. Kung ikaw mismo, dinadown mo yung sarili mo, binababa mo yung sarili mo, bakit? Kasi nilikha tayo ng Diyos. Kung tinitignan mo na mababa ang sarili mo, para mo na din sinabi na, para mo na din nilait yung nilikha ng Diyos. So, we are God's masterpiece. Pangalawa, sabi ng mga talata na to, tayo ay nilalang kay Kristo Jesus. So, point number 2, God created us in Christ Jesus. Ano ibig sabihin na to? Now, kung tayo po ay dalawang beses nilikha ng Diyos. Una, nilikha tayo kay Adan. Yung nilikha ng Diyos, si Adan, yung buong humanity na kay Adan. Kaya po tayo ay galing kay Adan. Kaya by virtue of God created Adam, nilikha niya rin tayo. And lahat tayo nilikha kay Adan. Ang problem is, tayo ay naging broken. So, para tayong isang magandang paso, ganyan, or alam mo yun, yung image ng Diyos sa atin na napakaganda, dinurog-durog natin, na-broke siya because ng mga kasalanan natin. Every time na gumagawa tayo ng kasalanan, dinudungisan natin yung imahe ng Diyos sa atin. Kaya, para tayo mga broken parts, yun po yung kadahilanan kung bakit sinugo ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo to recreate us. Because si Jesus Christ, sinugo ng Diyos bilang pangalawang Adan, na mababasa niyo sa sulat ni Apostol Pablo, that Jesus is the second Adam. Na tayo ay nilikha kay Adan, kailangan tayong likhain muli kay Jesucristo bilang pangalawang Adan. We are God's masterpiece. So, tayo ay pinakamahusay na gawa, na mas mahusay pa kay Adan. Why? Because this time, nilalang tayo kay Kristo Jesus. So, when we illustrate ourselves like this, sa Japan, merong tinatawag na kung paano nila ginagawa yung mga broken parts. Yung wasak-wasak na crack, aayusin nila ulit, gagawin nila
tawag dito is kintsugi process. Na yung broken path, durug-durug, bubuuin nila at ipandidikit nila sa mga gawa sa ginto. So, ang magiging kilabasan nito is obra maestra. Mas maganda pa kaysa sa unang itsura. Mas valuable pa kaysa sa una. Tayo po is parang katulad din nun. Na-create tayo ng Diyos with Christ. Kay Kristo Jesus. Mas maganda pa kaysa sa una. Bakit po? Sabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 18 to 19, "For you know that it was not perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life." Hindi tayo tinabos ng ating Diyos sa pamamagitan ng silver or gold. Hindi ginto ang pinabayad sa atin. Sabi dito, "But with the precious blood of Christ." Precious blood of Christ. Dugo ng Panginoon Hesus Kristo ang pinang-ayos sa atin. We were once a broken path. Pero dumaan tayo sa process of kintsugi. Ang ginamit ng Diyos, sariling dugo ng kanyang anak na si Hesus Kristo. God created us in Christ Jesus. God created us in Jesus. Mas precious tayo, mas valuable tayo. Kaya huwag natin i-down yung sarili natin because we are the masterpiece of Christ. Kaya saan tayo pa yung nakaadan pa. Yung old creation, wala na. We are the new creation in Christ Jesus. Kaya napakaganda po ng verse na to. For we are God's masterpiece. He has created us a new Christ in Jesus. Ginawa tayo kay Kristo. So, paano paraan? Ikaw at ako. Tayo ay ginawa ng Diyos. Bilang, ayun sa cross ng Calvary. Pinagpagulan tayo, pinagtrabawan tayo ng Panginoon sa Kristo. Doon sa krus ng Calvary. At sarili niyang dugo. Yun yung pinagdikit niya sa atin para yung brokenness natin mabuo ulit sa harapan ng Diyos. Kaya we are precious. We are valuable. Naging valuable tayo because of the blood of Jesus Christ na pinagpagulan niya ngayon, nilikha niya tayo ulit sa cross ng Calvary. Nirecreate niya tayo, binigyan niya tayo ng bagong katawan. That's why we are the new creations in Christ Jesus. So para po saan? Bakit tayo niligtas ng Diyos? Ang sagot siya, to do good works. Our purpose is to do good works. Pangatlo yun na teaching. He has created Jesus so we can do good things. We can do the good things, do the good works planned for us long ago. So ano ibig sabihin nito? Yung pag sinabi ng do good works, minsan naisip natin tumulong lang sa kapwa. May nangangailangan, andyan tayo para sa tao na yon. Mas malawak pa yung good works. Sa Genesis chapter 1, lahat ng gagawin ng tao nung hindi pa sila nagkakasala, lahat yung good works. Pag nag-paint yung mga anak ni Eva at Adan, lahat yun for good works. So, ikaw engineering, architectures, kung ano mo yung gagawin mo doon, that is good works. Kung tayo, may mga anak tayo, kapag yung anak mo mahusay sa painting, nakikita natin, nagpe-paint, tuwang-tuwa tayo. Pagka may anak tayo, nakita natin mahusay sumayaw, sa pagbuo ng Lego, the back lang na nagbuo ng Lego, tuwang-tuwa na tayo kasi ginagamit niya yung kakayanan. Nagbibigay na yung pleasure at kaluguran sa how much pa yung Diyos. Minsan kasi, ang tingin lang natin sa good works is parang gumagawa sa church, pag-awit, pag-preach, pag-share ng gospel, nandun lang yung good works sa atin eh. Parang dun lang nalulugod si Lord para sa viewpoint natin na. So, tayo nga tatay eh. Nanay, tatay, o diba? Pag nakita mo yung anak mo tumatalon, tungtuwa ka na eh. How much pa yung Diyos na ginagamit yung skills and talents na galing mismo sa Diyos at gumagawa tayo ng mga buildings, ng mga bagay na nakakalugod sa Kanya. That is good work. Paglalikod yun sa Panginoon. Every time na ina-apply natin yung gusto ng Diyos, yung gift and talents na galing sa Diyos, considered yun as good works. Paglilingkod yun sa Diyos. Niligtas tayo ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, para gumawa ng mabubuting bagay na nakakalugod sa Diyos. Kaya lahat dapat ng ginagawa natin, inaalay natin sa Diyos, binapapuri at pagsamba sa Kanya. So, yung application natin is number 1, give our
most and finest. Gawin mo yung best mo. Bigyan mo yung best mo sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Second, value ourselves as God's masterpiece. Kung dati, hindi mo binavalue yung sarili mo, but now, ngayon, alam mo na that you are the masterpiece of God. Value yourself. Huwag mo hayaan na dinadaon mo yung sarili mo or ganun lang kalit yung paningin mo sa sarili mo, because you are the masterpiece of God. Offer ourselves as God's instrument. So, sa mga bagay na kaya natin gawin, sa mga bagay na skills na meron tayong maliit o malaki, use it as an instrument to glorify God. Use it as an instrument para bigyan ng kaluguran ng Diyos. Use that as instrument na pasasalamat sa Kanya, because we are the creations of God. We are the masterpiece of God. And hope in this verse you learn